Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, chill muna tayo pag Sunday, no? Chill tayo. So, meron tayong pag-uusapan na, ano maganda ba yung angulo ng camera ko ngayon? Nag-experiment ako eh. Actually, ito lighting ko, makeshift lang to eh. Kumuha lang ako ng bumbilya. Kung makita nyo, ang pangit wala kasi akong diffuser eh. Bayaan nyo pagka nadagdagan ng budget, pagandahin natin ang pagandahin ang lighting. Anyway, nasa na ba ako? So, chill lang tayo ngayong Sunday. Meron tayong mga topic na na pag-uusapan. Actually, dalawa to, no? Regarding sa trabaho, sa sweldo, 'di ba? Yung mga nagtatrabaho diyan na tinatamad na. Pag-usapan naman natin kung paano kayo magtrabaho. So, meron tayong dito. Ah, meron tayong video na pinasa sa atin na galing ito sa GMA News eh. Yung tinatawag na quiet cracking at quiet quitting. Kung alam niyo yon mga kababayan ko. So, panoorin muna natin to, no? At magbigay tayo ng input kung ano ba yung sinasabi dito. Karanasan ngayon sa trabaho, hindi lang yung quiet quitting o pumapasok na lang kahit wala ng gana. Meron ding mga gana sa trabaho pero hindi magawang mag-resign. Yan ang quiet cracking. Kung bakit nararanasan ang mga yan. Alam ko yung feeling na yan eh. Kasi alam nyo tayo dito sa Pilipinas. Actually, hindi lang yata sa Pilipinas eh. Sa real world kasi, wala na tayong luxury na mamili kung anong trabaho natin. 'Di ba? Sometimes kahit na may diploma ka na, may sa higpit kasi ng kompetisyon at need mong magkaroon ng pera or ng ikabubuhay, kahit anong trabaho na lang ang pwedeng kunin natin, 'di ba? Hindi na natin naiisip kung yung trabaho ba na yun ay angkop sa atin or kasama ba yan sa pinag-aralan natin. Marami akong mga kabatch na nag-nursing, na registered nurse na rin, na ibang field ang pinasok nila. Actually nga doon sa dati kong pinagtrabahuhan, yung IT executive doon, registered nurse eh. Ang layo, 'di ba? Pero IT yung paano nangyari 'yon? 'Di ba? Sometimes kasi wala na tayo kasing 'di ba nung bata tayo, pag tinatanong ka, anong gusto mo maging paglaki mo? Yung iba, gusto kong maging artista, gusto kong maging astronaut, 'di ba? Gusto kong maging bumbero, gusto kong maging sundalo, 'di ba? Ganon. Yun kasi ay dream natin ng bata at hindi natin alam kung ano talaga ang real world that time. Pero sometimes natutupad yung mga dream job nyo. 'Di ba? May mga pinagpapala naman na nakakamtan. Pero kadalasan kasi hindi na natin nasusunod 'yan eh. Ano yung mga factor na dahilan kung bakit hindi na nasusunod 'yon? Kahit na gusto mong maging bumbero lang kasi yun ang gusto mo ng bata ka. Siyempre, magkakaroon ka ng pamilya. 'Di ba? Sapat ba ang kikitain mo bilang bumbero? Or halimbawa, gusto mo maging artista. Kahit pa sabihin mo may itsura ka, no? Siyempre, just sa showbiz, palakasan din yan. Mahigpit na ng competition dyan. Hindi ka pwedeng forever maghihintay ka ng break mo. Magugutom na naman ang pamilya mo nun. Or kahit na na may buboy sa pamilya mo, mahiya ka naman dahil bubuhayin ka ng pamilya mo ng hanggat hindi ka pa kumikita. 'Di ba? So, ang bagsak niyan, kailangan mo talagang kumuha ng tunay na trabaho. Get a real job, ika nga. Yan na yung kahit hindi fit sa'yo or kahit na ayaw mo, ay yun ang available eh. Yun ang reason para mabuhay tayo eh. Kinukuha na rin natin, di ba? At ang resulta ito. Yan. Yung parang madalas ko maranasan yan. Nung nasa retail pa ako, yung mga fresh graduates pag nag-apply sa amin,
Iba-iba sila eh. HRM, graduate ng HRM. May accounting pa nga, may engineering pa nga eh. Na hindi na nagbo-board exam dahil kailangan magtrabaho na agad. Alam mo yon, yung parang sometimes sa una masipag sila, no? Then pag nakita na nila yung pressure ng trabaho, alam mo yung parang nakikita mo sa kanila, kailangan pumasok ka na lang at sumweldo na lang. Hindi na yung bibihira yung empleyado na papasok ako dito kasi gusto kong paunlarin ang kumpanya. Yung wala ng sense of ownership, 'di ba? For example, yan ang hinahanap ko dati noon para i-promote yung merong sense of ownership. Kapag sinabi mong may sense of ownership, yung ang palagay niya ay pag-aari niya rin yung pinagtatrabahuhan niya. Ayaw na ayaw niyang madumi, 'di ba? Kasi pag may sense of ownership ka or ikaw ang may-ari ng isang tindahan, dahil pag-aari mo yun, ayaw mo nang may madumi, 'di ba? Ayaw mo nang may nagnanakaw, ayaw mong nasasayang ang kuryente, 'di ba? Kasi may sense of ownership ka, ayaw mong may masisira na gamit. 'Yun ang wala sa mga may ganito, yung ang goal na lang nila, nandito ako pumasok, time in. Maghihintay ng out. Pagdating na out, 'di ba? Nung mga huling buwan ko sa retail, ganyan na rin ang naranasan ko eh. Kasi ipagpatuloy muna natin kasi sometimes yung mga kumpanya wala ring ginagawa para ma-motivate ka eh. Ang isa sa mga kinakasama ng loob ko noon, 'di ba, nagkaroon ng sakit ang anak ko noon. Nagtrabaho ako January hanggang basta first quarter 'yun eh. Talagang overquota kami noon. So may may incentive kasi 'yun eh. May incentive 'yun, cash. Kapag kumota ka, mabibigyan ka ng incentive. Ako yung store head, ako yung manager. Talagang pinakota ko yun, sipag na sipag talaga ako. Abala akong gumawa ng billboard, 'di ba? Sumisip-sip ako sa mall manager para mailagay yung billboard namin. Gumanda ang benta ng pati social media campaign, ginawa ko 'yon. Over yung quota. So, nangyari, nagkaroon ng sakit ng anak ko. So, pumasok ang second quarter, tapos na yung first quarter. So, ine-expect ko, magkakaroon ako ng incentive. Second quarter, yung anak ko nasa heart center. Umabsent ako na umabsent kasi nga, wala magbabantay sa anak ko at maraming kailangan, maraming gastusin, ang inaasikaso ko noon, kakausapin namin yung doktor araw-araw, kung ano yung gagawin doon sa anak ko. Tapos yung mga gagastusin, mga bibilhing gamot, 'di ba? Hindi ko pwedeng iwanan pag nasa opisina ako, lumilipad ang isip ko, ano na kaya ang update doon kasi nasa ICU yung anak ko noon eh. Pero mo umabsent ako, nag-leave ako ng 1 week. 'Di ba? Wala akong absent ng first quarter. Nung nilabas ng second quarter yung incentive, hindi ako kasama. Putang ina, talagang napamura ako noon. Inano ko yung area manager namin, bakit hindi po ako kasama? Tapos tinawagan yung HR. Kasi may absent ka daw na consecutive na 1 linggo. Leave ko po yun eh. Kaya lang hindi inapprove eh. Pero kahit na sir, second quarter yung absent ko, first quarter, complete attendance ako pa nagpaangat ng niyan. Alam namin yun, kaya lang yun ang rule eh. Putang na, starting talaga nun. Alam mo yung papasok ka, ito yung ang masakit nung time na yon. Ako yung store head eh. Yung mga supervisor may incentive din. 'Di ba? Pati yung mga SA din may incentive din sila. Ako lang yung wala. Ako yung nagtrabaho. Alam mo yung nakikita mo sila na bagong bili ang cellphone. 'Di ba? Bagong bili ang cellphone nila, yung isa bumili ng laptop. Nakikita mo naka-iPhone pa yung isa dahil doon sa incentive na pinaghirapan ko lang. Tapos ako, umiitbak ako ng bato sa kakahanap ng pera para maipambayad namin sa heart center. Sa doktor. Sa gamot. Sa mga bills.
Tapos walang nag-abot sa akin kahit isa. Kahit putang inang kumpanya yan. Walang inabot sa akin kahit isa. Milyones ang pinasok ko sa kanila ng first quarter. Nakakasama kasi ng loob. Yung mga ganung bagay. After nun talagang tamad na ako. Kasi kung ano yung alam mo yon, nung hindi ako na ipaglaban ng superior ko no, na magkaroon ako ng incentive. Hindi naman hinahanap ko yung pera. Dahil yung pera kasi, okay lang sana kung wala akong wala akong pangangailangan nung time na yun eh. Sige, okay lang. Pero yung kung kailan down na down ka tapos binigay mo yung puso. Sorry ha, naalala ko lang kasi binigay mo yung puso dun sa kumpanya. Tapos yung kumpanya walang puso na binigay sa'yo. Yun talaga nakakasama ng loob. Madidemotivate ka talaga dun. Kaya nung second quarter, hanggang sa dumating na yung time na namatay na yung anak ko, no, wala nang gastusin. Bumabalik na uli sa dati. Wala na. Yung gana ko, wala na. Yung, may kliyente daw na bibili ng generator. Dati-rate, pagka nakakarinig ka, uy, sige nga, kausapin mo, bumili ka nga ng soft drinks para kay sir. Alam mo, entertaining ko pa yung kliyente. Ngayon, wala na. O, bibili ba siya? Mukha bang bibili? Hindi, nagdadalawang isip pa daw, sir. Hayaan mo. Talagang wala na akong gana hanggang sa dumating na yung time na nag-resign na ako. Na yung parang dati-dati nung pag may nagpapaalam sa akin, sir, maglilib ako, papayagan mo ba ako? Bakit? Wala tayong tao nung time na yun ah. Ganun ako dati, nung wala na akong gana, maglilib ka. Sige, akong bahala, live ka lang. Di ba? Parang, sige, ganun na lang ako ng ganun. Kasi sometimes, nakakasama ng loob kasi, ang tingin lang ng kumpanya minsan sa mga tao, alam mo yung parang mga robot lang talaga nila. Di ba? Alamin sa report ni Von Aquino. Ba't na hindi pa tayo nag-i-start, no? Nagtrabaho bilang service crew sa restaurant ang 19 years old na tawagin nating Vince. Pero dahil anya sa pinagsama-samang pressure at dami ng trabaho, Hindi na po ako nagpapakitang gilas po, ganun, something like that. Yan di ba? Hindi ka na magpapakitang gilas talaga dahil the more na na alam ng kumpanya na mapapakinabangan ka, sasamantalahin ka. Kahit na increase ng sahod mo, wala. 'Di ba? Kahit buong puso mo binibigay mo. 'Di ba? Nakakawalang gana 'yon. Kahit man lang sana kahit wag na yung bonus kahit man lang ba yung matawagan ka ng superior mo na, hoy, ang ganda ng performance ng mo ngayon ha, keep it up ha, proud ako sa'yo, kahit ganun man lang na na words of encouragement lang, malaking bagay na sa empleyado yun yung mga ganung bagay na marirecognize mo sila. Walang ganun Ang importante may at pag sumablay ka, kung pagalitan ka, akala mo, 'di ba? Hindi na po ako na-motivate. matapos ang 10 buwan, nag-resign siya. Ayon sa isang human resources consultant, isa sa mga senyales na nagka-quiet quitting na ang isang empleyado kapag wala na siyang motivation. Yung hinihintay niya na lang na ma-fire siya, wala nang Yun, mga ganon. Ang team manager naman na si JR, di niya tunay na pangalan, nakaranas daw ng tinatawag namang quiet cracking. Nilayo ko yung sarili ko sa mga tao, kumbaga nagtrabaho ako ng sarili ko lang. Ang empleyadong nagka-quiet cracking, ginagawa pa rin naman ang kanyang trabaho pero Parang ginagawa niya na lang kung ano yung pinapagawa sa kanya. Naka-autopilot. ilang Parang robot ka na lang parang sabi niya, tanggapin mo ganito may parating na stock sa warehouse. I-receive mo na lang. I-receive mo lang. Hindi mo na siya i-check. 'Di ba? Hindi mo na i-check kung may damage. Wala nang ganun. sa mga posibleng dahilan ng pagka-quiet quitting o quiet cracking ay problema sa pamilya, kawalan ng structured career path, conflict sa kapwa empleyado o superior at di naaayong sweldo,
payo niya sa employers. Regular check-ins, yung hindi lang kamusta ka, yung mas mararamdaman ng tao na belong siya na, oh, kamusta yung family mo, mararamdaman Correct. 'Di ba yung mga ganyang niya na bagay? hindi siya takot mag-share. Gumawa ng mga wellness programs katuwang ang mga mental health professionals. Malaki naman daw ang benepisyo sa kumpanya kapag napangalagaan ang mental health ng mga empleyado. Less yung drama sa workplace, less yung drama, mas productive Ako yung empleyado na sanay akong mapagalitan eh. Kasi sa tatay ko nga, 'di ba, nung araw, businessman ang tatay ko eh. Laging galit ang tatay ko. Sanay akong mapagalitan, yung kahit mura-murahin ako ng superior namin. Kaya naalala ko dati noon pag may kapalpakan na nangyari do sa area namin, ako yung taga-salo. Ako yung taga-paliwanag. Kahit hindi ko tindahan, let's say, 'di ba, sa Valenzuela ako, no. Pagka halimbawa, let's say, kunyari ang sumablay ay taga San Lazaro, SM San Lazaro, ikagrupo namin 'yun. Ako yung taga-explain. Paliwanag mo nga sa ano ba nangyari, bakit ba't ganun, ba't sablay yung inventory mo? Ako yung mag-i-explain doon para doon sa ako yung mag-absorb lahat ng kasi kaya ko kasing i-convert yun as long as na professional yung kahit mura-murahin ako ng superior ko, kaya ko pa rin alam yung itawa na alam mo yung pagka pumunta yung ABP sa amin tapos galit na galit. Putang ina, bakit na ganyan, wala. Yung ibang mga manager alam mo yung parang nagme-meltdown na, yung parang natanggal na yung kaluluwa. Pero after nun, nagagawa ko pa rin, kaya yung mga empleyado din, agawan din na gusto talaga nila sa Valenzuela. Kasi sa akin, walang pressure eh. Oo, pag ikaw siguro nagnakaw yon, yari ka. Pag nagnakaw ka, yung mga kasalanan na nagnakaw, yung violence, talagang dismissal kasi talaga yon, dishonesty. Pero yung kung ang mga kaso mo sa akin ay nahuli kang natutulog, na alam ko naman bilang tao, no. Kasi ako, yung ang tingin kasi sa akin ng mga subordinates ko, alam mo yung kahit na murahin ko sila, hindi masakit. Yung halimbawa sa pep talk namin, no, tapos nahuli kasi ng isang area manager yung isang tao ko na natutulog sa warehouse. Di pagsasabihan ko sila, huwag nyo nang gagawin. No? Ito kasi si gago eh. Nagpahuli eh. Parang ang dating kasi, ma-feel nung mga empleyado ko na team kami. Hindi ako kupal. Yung halimbawa pag may ginawang kabulastugan yung katim ko, alam mo yung ipagtatanggol ko siya hanggat kaya ko. Yung hindi yung patay ka, isusumbong kita, yung gano'n, hindi gano'n. Kahit kailan pag nasa team kayo, hindi nakakabuti yung sumbungan na yan. Pangungupal yun eh. Let's say halimbawa nagkamali yung yung cashier mo ng sukli, short siya ng 1,000 halimbawa, na hindi niya naman sinasadya. At na-i-report sa akin, sir, short ito. Baka pwede natin gawa naman ng paraan yan. Or mag-ambag-ambag tayo, abunuhan natin para hindi mayari itong si ganyan. 'Di ba? Kung magagawa naman ng paraan, halimbawa sama-sama tayong magsasaluhan tayo. Hindi naman pagnanakaw yun eh. Yung tulong-tulong tayong isalba yung isang kasamahan natin. Hindi yung, hala, short ka, patay ka, ire-report kita. Hindi dapat ganun eh. Maliban na lang kung, yun nga, katulad ng sinabi ko, nagnakaw, di ba? Walang puwang yun, yung mga magnanakaw, yung mga dishonest. Sa akin, as long as na magiging honest ka sa akin na, sir, nagkamali talaga ako ng bigay sa customer eh. Or nagkamali ako ng magagawa naman ng paraan lahat. Di ba? Magagawa naman ng paraan lahat. Kahit nga, halimbawa, ang pinakamabigat na kasalanan yung i-complain ka ng customer dahil bastos ka eh. May nangyaring ganun eh. Siguro puyat din naman yung merchandiser. Sinugod niya, nag-complain, no?
So may usapan kami nung ano, basta pagkakatim ko, okay ako eh. Palimbawa kung ganon, tapos hahatakin ko siya sa likod. Kunyari, mumurahin kita sa harap ni customer ha. Pero drama lang natin yon. Di ako naman, galit ako. Gago ka, ba't ginaganyan mo si sir? Hindi mo ba malalaman na pwede ka matanggal dyan sa ginawa mo na yan? Mag-sorry ka kay sir. After nun, wala na kaming problema. Diba? Kasi alam namin na drama lang naman yun eh. Ganun magpatakbo ng team. Kaya lahat ng gustong sa akin mapunta lahat, hindi naman pwede yun. Kasi yung mga ibang manager nga, pag nataranta na, kung sino-sino na ang sinisisi. Diba? Malamang, ganun din naman ako. Kaya lang, syempre, alam mo parang kami magkakabarkada. Ito kasi gago to eh. Nagpahuli to eh. Yung mga ganung pamamaraan ba, di ba? Yung company na-achieve yung goals. Payo naman ng isang psychiatrist kung nagka-quiet quitting o cracking na sa trabaho. Una, hanapin ang ugat ng dissatisfaction. Pangalawa, i-communicate ito sa boss, supervisor o katrabaho. Ay nako, kahit pasabihin yan, walang pakialam yan. Yung mga yan minsan. Meron namang mga supervisor or manager na ganon. Pero bibihira yan. Kadalasan ang tingin sa mga mabababa, mga robot. Di ba? Inam din anyang balikan ang dahilan kung bakit pinili ang trabaho sa umpisa. Para bumalik yung kanyang reason for being there. Kasi sometimes na due to the stress ng work, nawawala tayo sa focus. Pero kung nakakaranas na ng panic attack, distress, depression at anxiety, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Tiyakin din daw na makapagpahinga, mag-relax at gawin Number 1 talaga pahinga. ang mga aktibidad Pahinga. na makakapagpasaya sa iyo after work hours para ma-recharge. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tsaka dapat sa work environment, ang problema ng isa ay problema ng lahat. Walang maiiwan, walang mali-left behind. Halimbawa, nanakawan ka ng item mo, hindi lang ikaw magbabayad, lahat tayo yun talaga ang mangyayari eh. Wala tayong magagawa eh. Alangan namang pabayaan natin yung kasama natin, 'di ba? Yun ang rule ko. Kasi maraming shoplifter eh. Pagka lalo na yung Barena, yung mga high-end na Barena, yung mga Makita, magkano ba yon? 20,000 yata yun eh nung panahon ko. Pag na-shoplift yun, iiyak yung sige, paghati-hatian natin yan, ilan ba tayo dito sa store? So kung 40 kami, 20,000 divided by 40, sige. Para pagdating ng time na pag yung isa din ang sumablay, yung cashier naman na sumablay, na short siya, ganun din ang gagawin. Hindi naman lagi nangyayari yon, 'di ba? Or kapag halimbawa, wala nangyaring ganun, yung tinulungan natin niya, magpa-Jollibee ka na naman pagka nagka-bonus ka. 'Di ba? Ganun. Kaya lang, syempre, 'di ba? Unang-una sa bilis ng mga pangyayari at sa bilis ng competition dito sa Pilipinas, yung mga maliliit na bagay na ganyan, hindi na binibigyan ng focus. 'Di ba? Kaya sana i-prioritize nyo yung pagiging pamilya nung workplace nyo kaysa magtrato kayo na magkakakompetisyon. Hindi maganda yon. Maniwala kayo, hindi maganda yon na yung silipan ng silipan na akala mo uunlad ka sa kakasumbong mo. Yes, totoo, nagkamali yung kasama mo at kasalanan yung nagawa niya. Pero kung yun ay honest mistake naman, bilang superior mo, intindihin mo yon na, syempre, malay mo, pwedeng bago lang yung tao mo, talagang nagkamali siya, na yung pagkaya namang gawa ng paraan, yun kasi ang importante dun eh. Kung magagawa naman ng paraan, bakit hindi nyo gawa ng paraan? Hindi yung isusumbong nyo agad. Di ba? Doon kasi makaka-build kasi ng trust dun eh. Pagka ganon, yung para mang darating yung time na hindi ka rin pababayaan ng tinutulungan mo. Anyway, mga kababayan ko,
Yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Diba? Parang, medyo naiintindihan nyo ba yung topic natin ngayon? Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.